Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 161. Sa manor ng pamilya Palmer. May simoy ng gabi na naging dahilan para kumaluskos ang mga nalaglag na dahon. Ito ay isang malungkot na eksena. Sa isang gabi lang, namatay si G. Emerson, Uncle Cooper, at ilang bodyguard. Maraming tao sa asyenda ang halos magpanik dahil marami ang namatay. Ilang mga bodyguard at mga katulong ang umalis. Sa sandaling ito, ang manor ay napakatahimik na tila madilim. Sa villa, puting gasa at tela ang nakasabit kung saan-saan. Nakasabit sa gitna ng buhay ang larawan ni G. Emerson. Silid. Ang pamilya Palmer ay nagtayo ng bulwagan ng pagluluksa doon. May 3 urns na naglalaman ng abo ni na Emerson, Uncle Cooper, at Dean. Si Russell, Herbert, at ang iba pang pamilya ng Palmer ay nagsusuot ng mga damit na nagdadalamati at nakaupo sa bulwagan ng pagluluksa, lahat sila ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang iba ay nagsusunog ng papel na pera, habang ang ilang mga babaeng kamag-anak ay mahinang umiiyak. Tila nalulungkot din sina Russell at Herbert. Puno sila ng matinding kalungkutan dahil pumanaw na si G. Emerson. Kung wala si Mr. Emerson upang mamahala sa pamilya, ito ay malapit ng tumanggi at magwawasak. Ang Gastronova Ventures ay bumagsak na. Ang mga natitirang negosyo ng pamilya Palmer ay bumababa sa araw. Si Russell at Herbert ay hindi mahusay sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Hindi nila nagawang maiahon ang pamilya Palmer sa hirap nito. Kung wala si G. Emerson, nawala sila. Ang pamilya Palmer ay malapit ng tumanggi at mapahamak. Kaya naman parang nalulungkot sila at nalulungkot. Maliban sa mapanglo na kinabukasan na naghihintay sa pamilya Palmer, mas nag-aalala sila sa nakamaskara na lalaking nakaitim na pumatay kay Mr. Emerson, Uncle Cooper, at Dean. Nagtaka ang magkapatid kung sino ba talaga ang lalaking nakamaskara. At gusto nilang malaman ang dahilan kung bakit niya pinatay ang kanilang ama. Sa ngayon, iniisip nila kung sino ang susunod na target. Ang pamilya Palmer ay nagdurusa sa kanilang pinakamadilim na gabi. Walang iba kundi ang takot at pagdurusa. May narinig silang nakakatakot. Isang bagzo ng malamig na hangin ang dumaan sa gate ng villa. Ang puting gasa sa paligid ng bulwagan ng pagluluksa ay lumipad ang papel na pera, at ang mga kandila ay kumikislap. Si Russell, Herbert, ang iba pa nilang mga kamag-anak, at ang mga katulong sa tabi nila ay nataranta. Nagkaroon silang lahat ng goosebumps. Isang malamig na pakiramdam ang damaloy sa kanilang mga gulugod. Napadilat silang lahat at nakatutok sa gate ng villa. Biglang lumipad ang isang pares ng mga figure at damapo sa bulwagan ng pagluluksa. Habang lumilipad sila, naramdaman ng lahat ang isa pang bagzo ng hangin. Ang hangin ay nagdala ng sandstorm sa bulwagan ng pagluluksa, na naging dahilan para mahirap para sa mga miyembro ng pamilyang Palmer na buksan ang kanilang mata. Matapos hamupa ang sandstorm, napansin ni Russell at Herbert ang dalawang lalaki sa bulwagan. Ang isa ay nasa kanyang 50s, at may isang nakababatang lalaki sa kanyang 80s. Kalbo at mataba ang matandang lalaki. Siya ay may puting balbas at matangkad, matipuno, at napakalaking parang bundok. Maiksi ang buhok at matipuno ang katawan ng nakababatang lalaki. May dominanteng presensya siya. Kung nandito si Jeric, makikilala niya ang matipunong lalaking may maikling buhok bilang si Clive Ray. Sino ang nakakaalam kung nasaan sina Uncle Cooper at Dean? Sa oras na ito, ang marangal na tingin ng matandang lalaki ay bumagsak kay Russell at sa kanyang pamilya na nakatayo sa bulwagan ng pagluluksa. Hindi nagtagal ay bumalik sa katinuan si Russell at ang iba pa. Nagmamadaling tumayo si Russell dahil naramdaman niya ang aura ng matanda. Siya ay dapat na isang highly skilled martial arts master. Magalang na sabi ni Russell, "Sir, bakit ninyo hinahanap sina Tito Cooper at Dean? Ako ang senior nilang kapatid, si Lawrence Ray. Napagkasunduan nating magkita dito ngayong gabi." Hinaplos ng matandang lalaki ang kanyang balbas habang nagsasalita. Nagulat si Russell. "So senior ka pala ni Uncle Cooper at Dean. I pay my respects to you most sincerely," mabilis niyang sabi.
Pagkasabi nun ay yumuko si Russell nang may paggalang sa matanda. Ang kalbong matandang lalaki, si Lawrence, ay talagang si Uncle Cooper at Dean Sr. Ang nakababatang lalaki, si Clive, ay kanyang anak. Naglakbay ang mag-ama mula Sonsbury patungong Oakhaven dahil sa isang seryosong bagay na kinasangkutan ni Clive. Pumunta sila dito para ayusin ang ilang negosyo. At saka, bago dumating si Clive, nakipag-ugnayan na siya kina Uncle Cooper at Dean. Dati silang nagkasundo na magkita sa manor ng pamilya Palmer ngayong gabi. Itay, paano magkakaroon ng memorial tablets na may pangalan sa Morning Hall? Nakita ni Clive ang mga tablet sa kanyang matalas mata at nag-aalinlangan na tanong sa kanyang ama. Agad na bumagsak ang paningin ni Lawrence sa mga memorial tablet na nakatayo sa Morning Hall. Biglang nagningning ang mga mata niya sa galit. Parang kidlat ang palad niya, at hinawakan niya ang kwelyo ng t-shirt ni Russell. Agad na huminga si Russell sa hirap. Nasusuka siya. Nanlaki ang mga mata niya, at namula ang mukha niya. Siya ay natakot at gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makagawa ng kahit isang ingay. Nararamdaman niya ang aura ng kamatayan na bumabalot sa kanyang puso. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba o ang iba pang miyembro ng pamilyang Palmer ang pumatay sa aking dalawang nakababatang kapatid na lalaki? Puno ng galit ang mga mata ni Lawrence habang sinisigawan si Russell. Ang panloob na mana ni Lawrence ay nalulunod sa galit at puot. Ang kanyang mahabang gown ay lumipad sa hangin, at siya ay may balak na pumatay. Si Herbert at ang iba pa niyang pamilya ay labis na natakot. Nang tuluyang makontrol ni Herbert ang sarili, mabilis niyang tinawag si Lawrence, Mr. Si Lawrence, Uncle Cooper at Dean ay hindi pinatay sa amin ni Ari. Ibang tao ang pumatay. Pagkarinig kaagad sa sinabi ni Herbert ay kumalas si Lawrence sa leeg ni Russell. Sa wakas ay nakahinga na si Russell na mapuputi na ang mga mata dahil sa pagkasakal. Parang kakapasok lang niya sa gate ng impyerno at bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Lawrence. Nag-uumapo pa rin sa galit habang nakatitig kay Herbert. Tanong niya, sabi mo hindi pinatay ng pamilya mo ang mga kapatid kong junior. Sabihin mo sa akin kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Herbert kung paano namatay sina G. Emerson, Uncle Cooper, at Dean. Namatay sila sa kamay ng isang misteryosong lalaking nakamaskara na nakasuot ng all-black kagabi. Mr. Lawrence, bago namatay si Theo Cooper, nag-abot siya ng isang sulat sa aking ama, na humihiling sa kanya na ibigay ito sa iyo. Iniingatan ko na ngayon ang sulat dahil pumanaw na ang aking ama, pagpapalim ni Russell, na nakahinga na ngayon kay Lawrence. Agad binawi ni Lawrence ang palad niya at nag-utos, ibigay mo sa akin ang sulat. Mabilis na kinuha ni Russell ang sulat mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Lawrence, at sinabing, Mr. Lawrence, narito ang sulat. Nang ibigay niya ang liham na ito sa aking ama, ang huling hiling niya ay humingi ng tulong sa iyo upang ipaghiganti siya at patayin si Jerick. Matindi ang tingin ni Lawrence kay Russell at sumigaw, anong sabi mo? Patayin si Jerick. Naisip ni Russell na mali ang sinabi niya, kaya mabilis niyang sinabi, iyon ang huling mga salita ni Cooper Merritt. Kung sa tingin mo ay hindi nararapat, kalimutan mo na lang. Gayunpaman, muling nagtanong si Lawrence, nabanggit mo lang si Jerick, di ba? Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa taong ito. Nagulat si Russell. Naisip niya, bakit pakiramdam ko may alam si Lawrence tungkol kay Jerick? Bagamat nag-alinlangan si Russell, sinagot niya ang kanyang tanong, si Jerick ay isa sa mga tagapagtatag ng Evermore Group. Siya ay nasa isang relasyon sa anak na babae ng pamilya Carter, si Claire Carter. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Russell, tumingin si Lawrence kay Clive Martial Arts sa Vista Verde at itinapon ka sa kulungan. Ang mga mata ni Clive ay kumikislap sa pagkamuhi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya S. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Russell, tiningnan ni Lawrence ang Clive Martial Arts sa Vista Verde at itinapon ka sa kulungan. Ang mga mata ni Clive ay kumikislap sa pagkamuhi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siya S. Pagkatapos makinig sa paliwanag ni Russell, tumingin si Lawrence kay Clive at sinabing, Clive,
Ito ba ang taong sumire sa RTL Arts mo sa Vista Verde at itinapon ka sa kulungan? Kumikislap sa puot ang mga mata ni Liv habang nagpupuyos ang ngipin. Sinabi niya, "Oo, ama. Siya yun." Kabanata 162. Kinabukasan ay ang araw ng libing ni G. Emerson. Bago mag-alas 9 ng umaga, magkasunod na dumating ang mga sasakyan sa manor ng pamilya Palmer. Truth. Pagkatapos ng lahat, bago namatay si Emerson, siya ang patriarch ng isa sa 10 pinakamayayamang pamilya at nagtamasa ng prominenteng katayuan. Ngayon na siya ay patay na, ang lahat ng mga heavyweights sa bilog ng negosyo ng Oakhaven ay dumating upang magbigay galang. Sa funeral hall ng Villa, tumutugtog ang malungkot na musika. Ang mga panauhin na dumating upang magbigay ng kanilang paggalang ay pumasok sa bulwagan ng libing, kinuha ang insenso na iniabot ng mga katulong ng pamilya Palmer, at yumuko sa tableta ni G. Emerson sa altar. Nag-alay din sila ng mga salita ng aliw sa mga miyembro ng pamilya Palmer. Naging maayos at mahinahon ang lahat. Biglang may tumunog na sasakyan sa labas, at pagkatapos ay may nagsabi, "Narito ang master at young master ng Weston family." Nagkagulo sa labas dahil sa itsura ng dalawang lalaking ito. Ang young master, syempre, ay si Tobias. Para naman sa master, nasa 70s na siya. Ang kanyang makintab na kulay abu-puting buhok ay maayos na sinukle. Ang matanda ay nakasuot ng isang pares ng silver-framed glass, isang itim na suit, isang kurbata, at isang pares ng itim na leather na sapatos. May hawak siyang sakli sa kamay. Mukha siyang masigla na parang maamo at eleganteng matandang ginoo. Ang Panginoon ng pamilyang Weston ay ang lolo ni Tobia, si Norman Weston. Ang mga mabibigat na negosyo na dumating upang magbigay galang kay G. Emerson ay pawang lumapit upang makipagkamay kay Norman. Iginagalang nila siya dahil ang pamilya Weston ang nanguna sa listahan ng 10 pinakamayayamang pamilya sa Oakhaven. Bilang patriarch ng pamilya Weston, iginagalang siya ng lahat ng mga negosyante. Nakipagkamay si Norman sa mga tao at pumasok sa funeral hall kasama si Tobias. Tumayo sina Russell at Herbert para batiin si Norman nang makitang papasok ito. "Mr. Norman, hindi ko inaasahan na makikita mo ng personal ang aking ama." "Thank you for coming," magalang na sabi ni Russell kay Norman. Sagot ni Norman, "Russell, ilang dekada na kaming magkaibigan ng tatay mo sa negosyo. Ngayong pumanaw na siya, paanong hindi ko siya mapaalis sa huling pagkakataon? Nakikiramay ako sa pagkawala mo." Parehong tumango si Russell at Herbert na may pasasalamat. Pagkatapos ay nag-alay ng insenso ang mga katulong kina Norman at Tobias. Yumuko si Norman at ang kanyang apo at sinindihan ang insenso bilang paggalang. Sa sandaling ito, narinig ang isa pang sasakyan na paparating sa labas. May nagsabi, si Mr. Denton at ang kanyang apo, si Claire. Napakunot ang noo ni na Russell at Herbert nang marinig na nandoon si Mr. Denton. Ang dahilan kung bakit sila nakasimangot ay natiklop ang Gastronova Ventures ng pamilya Palmer dahil sa Evermore Group. Kaya sa isang tiyak na lawak, ang mga pamilyang Palmer at Carter ay magkaaway. Bagamat si Russell at ang kanyang kapatid ay may pagtatangi laban sa pamilya Carter, wala silang pagpipilian kundi lunukan ang kanilang sama ng loob dahil dumating si Mr. Denton at ang kanyang apo upang magbigay ng kanilang huling paggalang kay Mr. Emerson. Sa sandaling ito, pumasok si Denton kasama sina Claire at Jerick. Nang makita si Jerick, hindi lamang ang magkapatid na Palmer ang nagalit, kundi maging ang mga mata ni Tobia ay kumislap ng malamig na kislap, kahit na ito ang unang pagkakataon niyang makita ng personal si Jerick. Nakita na niya si Jerick dati sa surveillance footage ng Langford Tower at mula sa mga photocopies ng kanyang ID. Kaya naman, nakilala niya si Jerick sa sandaling lumitaw siya. Natural na nakita ni Jerick si Tobias at agad na naramdaman ang kanyang puot. Alam niyang bumalik si Tobias sa silid ng hotel at nakita niya ang Reg Along iniwan ni Jerick para sa kanya, ang mga bahid ng dugo. Sa makatuwid, hindi nagulat si Jerick na siya ay pag-alit sa kanya. Kung tutuusin, hindi niya nakuha si Elaine, ngunit nakuha ni Jerick.
Pagkatapos ilagay ang insenso sa altar, pumunta si Mr. Denton para aliwin ang mga miyembro ng pamilya Palmer. Si Jerick at ang iba ay lumabas ng funeral hall. Maraming sasakyan at tao ang patuloy na dumarating. Denton, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Denton. Tumigil si Denton at lumingon, nakita ko si Norman na naglalakad kasama si Tobias. Norman, ang tagal na nung huli tayong nagkita. Sumili ang ngiti sa mukha ni Denton. Tumango si Norman. Oo, kanina pa. Kamusta ka na? Bumantong hininga si Denton at sinabing, mayroon akong lumang problema sa aking binti na hindi pa gumagaling. Kung gayon, kailangan mong alagaan ang iyong sarili, Denton. Nang sabihin ito ni Norman, bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Hindi ko akalain na mauuna sa atin si Amos. Napabuntong hininga din si Denton dahil sa emosyon. Oo, naging close ako kay Amos. Ngayong bigla na lang siyang umalis, sobrang nalungkot din ako. Tumingin sa kanya si Norman at sinabing, Denton, sino sa tingin mo ang pumatay kay Amos? Denton was at a loss, mahirap sabihin. Hindi ko mahulaan kung sino ang sasalakay kay Amos. Si Jerick, na nakatayo sa malapit, ay nakaramdam ng kaunting awkward. Kung alam nilang ilang hakbang lang ang layo ng mamamatay tao sa kanila, iniisip niya kung magugulat sila ng husto. Habang nagkukwentuhan ang dalawang matanda, lumapit si Tobias kay Claire. Claire, matagal nang hindi nagkikita. Lalo kang gumanda. Salamat sa papuri mo, malinaw na sagot ni Claire. Nasa tabi niya si Jerick. Hindi niya pinansin ang pagtatangka ni Tobias na makapasok sa kanyang magagandang libro. Sumulyap si Tobias kay Jerick at nakangiting tinanong ito, Claire, boyfriend mo ba itong katabi mo? Sumagot siya, oo. Haha, parang nakita ko na yung boyfriend mo somewhere. Nagkunwaring malalim ang iniisip ni Tobias. Magalang nang umiti si Claire at sinabing, we're in the same city. Hindi ba normal na nagkita tayo? Parang biglang may naalala si Tobias at napabulalas kay Claire, nako, naalala ko. Nakita ko ang boyfriend mo sa Langford Hotel kagabi. Tama ka, normal lang na makita ko ang boyfriend mo, pero kakaiba. May dinala siyang babae sa isang hotel room kagabi. At mukhang hindi ikaw ang babaeng iyon. Nagdulot ito ng ngiti sa mukha ni Claire. Bilang isang babae, napaka-sensitive niya kapag nabalitaan niya ang pagpapakita ng kanyang kasintahan sa isang hotel. Hindi banggitin na sinabi ni Tobias na may dala-dalang babae si Jerick. Talagang imposible para sa kanya na hindi tumalon sa mga conclusion. Tobias, baka napagkamalan mo siyang iba. Si Jerick at ang kanyang pamilya ay kumain sa aking lugar kagabi. Sa harap ng mga tagalabas, natural na kailangan munang protektahan ni Claire si Jerick. Hindi naman kasi siya kamag-anak ni Tobias. Sino ang nakakaalam kung sinusubukan niyang i-frame si Jerick? Ngumiti si Tobias at sinabing, Claire, mukhang hindi ka naniniwala sa akin. Whatever. Nasa aking telepono ang video ng iyong kasintahan at isang babae na pumapasok sa isang silid ng hotel. Dahil napakaraming tao dito, hindi na ako magpapakita sa iyo ngayon. Ipapadala ko sa WhatsApp mo. Maaari mong panoorin ito ng dahan-dahan ng privado at tingnan kung boyfriend mo nga ba ang nasa video. Pagkatapos nito, kinuha ni Tobias ang kanyang telepono, nag-click dito ng ilang beses, at ipinadala ang video sa kanyang WhatsApp. Bagamat gusto niyang malaman kung tunay na nakuhanan ng video ni Tobias si Jerick, hindi niya agad tiningnan ang kanyang telepono. Okay, titignan kong mabuti ang video mo, mahinahong sabi niya sabay ngiti. Maya-maya lang ay natapos na ang pag-uusap nina Norman at Denton. Denton, ang party para sa nangungunang 10 pinakamayayamang pamilya ay gaganapin sa manor ng pamilya Weston sa loob ng 3 araw. Mag-inuman tayo at magkwentuhan pagdating mo doon. Kumaway si Norman kay Denton at handa nang umalis. Sabi ni Denton, okay, sabay-sabay tayong mag-inuman sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Tobias at kumaway kay Claire. Claire. Nakangiti pa rin siya ng matino. Nang umalis si Tobias, mayabang niyang sinulyapan si Jerick at naisip, para sa pagtulog sa babae ko, brat.
Pagkatapos mapanood ni Claire ang video na kinunan ko, kailangan mong tiisin ang galit ng mabangis na babae na iyon. Haha. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi napansin ni Jeric ang mapanlinlang na mga mata ni Tobia. Iyon ay dahil may tinitingnan siya. Ito ay isang lalaki na nakasuot ng cap, salaming pang-araw, at maskara, na sumasakop sa lahat ng kanyang mga tampok. Nakasuot ng itim na trench coat ang lalaking ito at nasa bulsa ang dalawang kamay. Nanatiling nakayuko ang ulo niya at naglakad patungo kina Claire at Jeric. May kumikinang sa mga mata ni Jeric. Sa wakas ay lumitaw ang mamamatay tao. Kabanata 163. Tinitigan ni Jeric ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na trench coat, cap, sunglasses at mask. Kahit na sinubukan ng lalaki ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang hitsura, nakikita ni Jeric ang kanyang pagkakakilanlan sa isang sulyap gamit ang kanyang God's Eye. Ang lalaking iyon ay si Benjamin. Naisip ni Benjamin na hindi siya napansin ni Jeric at naglakad na nakayuko. Habang papalapit si Benjamin kay Jeric, bumilis ang takbo niya. Nang ilang hakbang na lamang ang layo ni Benjamin kay Jeric, bigla siyang naglabas ng isang matalim na punyal mula sa kanyang bulsa. Mabilis na sumugod si Benjamin patungo kay Jeric, ang punyal sa kanyang kamay ay nakatutok sa tiyan ni Jeric. Si Claire ang unang nakatuklas na may nagtatangkang saktan si Jeric gamit ang punyal, at napasigaw siya sa gulat. Gayunpaman, ang lahat ay nangyari ng biglaan, at walang paraan para sa kanya na pigilan ito. Maging si Denton, na 2 hanggang 3 metro ang layo, ay hindi nakapag-react sa oras nang matuklasan niya ang biglaang pag-unlad na ito. Nagulat ang lahat at siguradong mamamatay si Jeric sa pag-atake ng lalaking nakamaskara. Sa isang kisap mata, malapit nang bumaon ang punyal sa kamay ni Benjamin sa tiyan ni Jeric, biglang kumilos ang kamay ni Jeric. Hinawakan niya ang palso ni Benjamin, na may hawak ng punyal, sa isang mabilis na galaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Benjamin. Naramdaman niya ang kamay ni Jeric na kumapit sa kanyang palso na parang bakal. Napakasakit ng kanyang buto sa palso, pakiramdam niya ay nadudurog ito, ngunit hindi siya makawala sa pagkakahawak ni Jeric. Sa sandaling ito, biglang nag-pressure si Jeric. Bitik. Maririnig ang tunog ng mga bali ng buto. Isang malagim na sigaw si Benjamin nang mabali ang kanyang palso. Agad na bumagsak sa lupa ang punyal sa kanyang kamay. Ipinatong ni Jeric ang isang kamao sa mukha ni Benjamin. Ang suntok na ito ay nagpalipad kay Benjamin ng 2 hanggang 3 metro ang layo. Natanggal din ang kanyang cap at sunglasses. Malakas na bumagsak si Benjamin sa lupa, ang kanyang mukha ay nakangiwi sa sakit at gulat. Ayaw ipakita ni Jeric sa publiko ang kanyang tunay na lakas kaya't ang suntok niya ay para lang parusahan si Benjamin. Kung hindi, nahati niya ang ulo ni Benjamin sa isang suntok gamit ang mana. Ito ang young master ng Palmer family, Benjamin. Hindi ba siya tinanggihan ni Mr. Emerson? Bakit siya bumalik? At gusto niyang pumatay ng tao gamit ang kutsilyo. Ano ang nangyayari? Nagbulungan ang mga tao sa paligid nang makita nila si Benjamin. Bumalatay ang galit sa mga mata ni Benjamin habang pinandilatan niya si Jeric. Jeric, ikaw ang pumatay sa lolo ko. Papatayin kita. Puno ng pangungutya ang mukha ni Jeric. Benjamin, nagtagumpay lang ako sa iyong Gastronova venture sa mundo ng negosyo. Hindi ko inaasahan na ang pagkatalo mo sa akin sa negosyo ay magiging baliw para patayin mo ako. Ang Evermore Group na itinatag nina Jeric at Claire ay tinalo ang Gastronova Ventures at naging nangungunang restaurant sa Oak Haven. Alam ito ng lahat ng nasa Oak Haven Business Circle dahil mahimalang naabutan ng Evermore Group ang Gastronova Ventures sa loob lang ng 1 buwan at naging pinakamalaking industriya ng pagkain at inumin sa Oak Haven. Ngayon nang marinig nila ang sinabi ni Jeric, lahat ay tumingin ng masama kay Benjamin. Hindi kailanman nagkaroon ng walang hanggang tagumpay sa mundo ng negosyo. Ang pagkawala ay walang dapat ikahiya. Hanggat natutunan mo ang iyong aralin, magkakaroon ka ng pagkakataong makabalik. Tila si Benjamin ay isang taong hindi makatanggap ng pagkatalo at naisip na ang pagpatay ay isang uri ng paghihiganti. Isa siyang hamak. Benjamin, napakawalan mo.
Ang lakas ng loob mong tangkaing pumatay sa publiko. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Si Claire ay bumalik sa kanyang katinuan, kinuha ang kanyang telepono, at sinigawan ng galit si Benjamin. Ang mga mata ni Benjamin ay puno ng matigas na galit at bakas ng takot. Ang dahilan kung bakit sinubukan niyang patayin si Jerick sa araw ng libing ng kanyang lolo ay nabulag siya ng puot at pabigla-bigla. Matagal na siyang nakarating sa labas ng manor ng pamilya Palmer, ngunit hindi siya pumasok para magbigay galang sa kanyang lolo. Pinalayas siya ng kanyang lolo sa pamilya at nagdulot ng pagbagsak ng Gastronova Ventures. Kung papasok siya para magbigay galang sa kanyang lolo, tutuyin siya nina Russell at Herbert, at hahamakin din siya ng mga maimpluwensyang negosyanteng naroroon. Kaya't hindi niya sinasadyang pumasok sa asyenda bagkus ay gusto niyang magluksa sa kanyang lolo sa labas ng tahimik. Gayunpaman, nang makita niya ang sasakyan ng pamilya Carter na papasok sa compound ng pamilya Palmer, hindi na siya maaaring manatiling walang pakialam. Sa kanyang opinyon, si Denton at ang pamilyang Carter ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang lolo. At si Claire, na matagal na niyang gusto, ngayon ay in love na kay Jerick. Habang pinag-iisipan niya ito, mas mahirap pigilan ang kanyang pagkamuhi. Kaya, lahat ay nakahanda sa kanyang itim na trench coat, cap, salaming pang-araw, at maskara, pumasok siya sa manor ng pamilya Palmer. Gusto niyang patayin si Claire. Tama, ang una niyang target ay si Claire. Ang dahilan kung bakit niya napili si Claire ay dahil hindi niya kayang patayin si Denton. Ngunit dahil apo ni Denton si Claire at kasintahan ni Jerick, kung papatayin niya si Claire, magdudulot siya ng matinding sakit kina Denton at Jerick. Para kay Benjamin, ito ang pinakamahusay na paraan upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang lolo. However, when he entered the Palmer family's manor, he did not expect to see Jerick, Denton, and Claire coming out together. At that moment, he changed his mind. He decided to kill Jerick first, then Claire. Because the person he hated most was Jerick. However, he never imagined that the seemingly powerless Jerick would ruin his assassination plans. When Benjamin heard that Claire wanted to call the police, his heart was filled with resentment and fear. He had failed to take revenge, now he would also be imprisoned. He was afraid that he would spend the rest of his life behind bars. Claire, please wait a moment. Norman, who had not left because of the sudden commotion, suddenly called out to Claire. With her mobile phone in her hand, Claire looked at Norman and said, "Mr. Norman, what can I do for you?" Norman glanced at the injured Benjamin and said to Claire, "Claire, Benjamin hurting others with a knife is indeed wrong and unforgivable. However, his grandfather died an unnatural death, and the Palmer family's company went bankrupt. Having been dealt such heavy blows, he developed a sense of hatred and so did some stupid things. Right now, the Palmer family is already in a miserable state. Claire, I hope you will give Benjamin a chance to turn over a new leaf for my sake." After hearing Norman's words, all the businessmen and big shots around the hall were all impressed. They felt that Norman was broad-minded, benevolent, and admirable. Mr. Norman is indeed a legendary figure in the business world of Oakhaven. His magnanimity is something none of us can compare to. We should learn from him to be compassionate and magnanimous. The prominent figures in the business circle were full of praise. But, Claire held her phone in her hand and frowned slightly, still indignant. Benjamin had wielded a sharp blade and almost killed Jerick, she didn't want to let him off just like that. After all, the person Benjamin wanted to kill was the man she deemed most important. Right at this moment, Denton said, "Claire, it's enough. Let's forget about this matter." Although Claire was a little unwilling, she could only put away her mobile phone and say, "Yes, Grandpa." Denton then looked at Norman with a smile on his face. "Norman, since you are kind, the Carter family will show mercy and let him go."
Now I will leave first. Denton, thank you for your kindness. See you in a few days. Norman nodded with a smile. Claire, Jerick, it's time for us to leave. Denton said to Jerick and Claire, and then hobbled with his cane to his Rolls Royce. Natuklasan ni Jerick na kahit na pinagaling niya ang baldado na binti ni Denton, nakapikit pa rin siya. Walang makapagsasabi na gumaling na ang kanyang binti. Tila nagustuhan din ni Mr. Carter na itago ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napangiti si Jerick, natutuwa. Pagkatapos, sinundan nila ni Claire si Denton sa Rolls-Royce ng Carter family, at umalis ang Rolls-Royce sa pamilyang Palmer. Asyenda. Kabanata 164. Tumingin si Norman kay Benjamin na nakahandusay sa lupa at sinabi kay Tobias, Tobias, tulungan mo si Benjamin na bumangon at dalhin siya sa ospital. Sabi ni Tobias. Oo, Lolo. Ang kilos na ito ay natural na nakakuha ng papuri ng mga nakapaligid na negosyante para sa mabait na matandang Mr. Weston. Matapos bigyan ng utos si Tobias, naglakad si Norman patungo sa isang napakahabang Rolls-Royce. Sa mismong tapat ng sasakyan ay agad siyang pinagbuksan ng pinto ng isang bodyguard na nakasuit at sunglasses. Pagkasakay ni Norman sa kotse, pinaalis na niya ang driver. Sa oras na ito, umabot si Tobias sa tabi ni Benjamin at tinulungan siyang tumayo. May pag-aalalang ekspresyon si Tobias habang nakatingin kay Benjamin, ayos ka lang ba? Pumipintig man sa sakit ang pisngi ni Benjamin, hindi niya maiwasang madamay na inalalayan siyang tumayo ni Tobias. Sinabi niya kay Tobias, Tobias, ayos lang ako. Tara, sumakay ka na sa kotse ko. Dadalhin kita sa ospital. Tobias, maraming salamat. Pareho kaming anak ng mayaman at makapangyarihang pamilya. Kailangan nating tumulong na bantayan ang isa't isa. Tinulungan ni Tobias si Benjamin sa kanyang Maserati. Pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ng dalawang sasakyan ng bodyguard, umalis sila sa manor ng pamilya Palmer. Sa sandaling ito, ang pamilya Carter ay nasa kanilang Rolls-Royce pauwi. Mukhang naguguluhan si Claire at tinanong ang kanyang lolo, Lolo, bakit hindi mo ako pinatawag ng pulis? Ang isang tulad ni Benjamin ay dapat ipadala sa bilangguan. Kalmado ang mukha ni Denton. Claire, ang dahilan kung bakit hindi ka pinayagan ni Lolo na tumawag ng pulis ay hindi dahil nakiusap si Norman sa kanya. Kahit na nakiusap si Norman para kay Benjamin, hindi niya sinisikap na maging maawain. Natarante si Claire. Lolo, hindi ko masyadong maintindihan. Makahulugang sinabi ni Denton, ang dahilan kung bakit ko pinakawalan si Benjamin ay hindi nasaktan si Jerick. Bumagsak na ang pamilya Palmer. Gustuhin man ni Benjamin na gumawa ng gulo para sa amin, wala siyang magagawa. Bitawan man natin siya o hindi, walang pinagkaiba. Nagpatuloy si Claire. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mong hindi nakikiusap si Norman para sa kanya dahil siya ay maawin, Lolo? Napangiti si Denton. Walang pakialam si Norman kung mabubuhay at mamatay si Benjamin. Ang dahilan kung bakit siya nagsumamo para kay Benjamin sa harap ng lahat ay para lamang makuha ang puso ng mga tao at magkaroon ng magandang reputasyon. Ang dahilan kung bakit nagawa ni Norman na gawing pinakamayaman ang pamilyang Weston sa nangungunang 10 mayayamang pamilya ay dahil magaling siyang makakuha ng suporta ng mga tao. Bukod dito, nakipagtulungan si Norman sa lahat ng 10 pamilya. Ngunit siya ang karibal sa negosyo ng iyong tiyuhin, ang Evergreen Properties ng pamilya Foster, at tumanggi ang Carter Semiconductors na siya ay maging shareholder. Sa makatuwid, ang pamilya Weston ay galit sa aming pamilya at sa pamilyang Foster ng iyong tiyuhin. Ang hiling nila ay makitang bumagsak ang aming dalawang pamilya. Kung hindi ko pinakawalan si Benjamin kanina, hindi papakawalan ni Norman ang pagkakataong ito para sisihin tayo sa pagmasaker sa Palmer clan. Sa ganitong paraan, ang pamilyang Carter ay magiging dehado sa mundo ng negosyo at mawawalan pa nga ng maraming kasosyo sa negosyo, at pagkatapos ay maaaring samantalahin ng pamilyang Weston ang pagkakataong ito para umani ng mga benepisyo. Biglang naliwanagan si Claire. Noon lang niya napagtanto na si Norman, na mukhang mabait, ay talagang napakaplano at dalawang mukha.
Ang tusong matandang Zorro. Galit na sabi ni Claire. Ngumiti si Denton at walang sinabi. Sanay na siya sa mga mapanlinlang na pukana, kung tutuusin, ito ay negosyo. Hinahangaan din ni Jerick si Mr. Carter, na madaling nakakita sa madilim na intensyon ng kalaban. Isa nga siyang big shot na maraming pinagdaanan sa buhay niya. Walang mate at tago sa mga taong katulad niya. Jerick, okay ka lang ba? Sa oras na ito, tumingin si Denton kay Jerick at nag-aalalang nagtanong. Tumingin din si Claire kay Jerick na may pag-aalala, nasaktan ka ba ni Benjamin? Umiling si Jerick, huwag kang mag-alala, hindi nasaktan si Benjamin. Tanong ni Denton, Jerick, nag-aral ka ba ng martial arts dati? Natuto lang ako ng ilang basic self-defense at combat techniques. Sagot ni Jerick kay Denton. Tumango si Denton. Masasabi niyang tila walang alam si Jerick sa anumang martial arts. Ito ay ilan lamang sa mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban. Kung hindi, pagkatapos matamaan, malamang na bumagsak si Benjamin sa lupa at hindi na makabangon, sa halip na masugatan lamang sa mababaw. Pagkatapos ay time na sinabi ni Denton kay Jerick, sa hinaharap, may mga taksil na tulad ni Benjamin na sasalakay sa iyo nang hindi inaasahan. Ang iyong mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi magiging sapat. Hahanap ako ng pagkakataon para turuan ka ng martial arts. Hindi na kailangang sabihin, ang dahilan kung bakit gustong magturo ni Denton ng martial arts kay Jerick ay umaasa siyang magkakaroon si Jerick ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Kung hindi, magiging lubhang mapanganib kung bigla siyang inatake. Itinuring na niya si Jerick bilang kanyang magiging apo at natural na ayaw niyang may masamang mangyari sa kanya. Itinago ni Jerick ang lakas niya. Tile art skills dahil ayaw niyang malaman ng iba na ganoon siya kalakas. Pero hindi niya inaasahan na gugustuhin siyang turuan ni Denton ng martial arts para maprotektahan niya ang sarili. Nakaramdam ng hiya si Jerick. Gayunpaman, tumango pa rin siya kay Denton at sinabing, "Salamat, Mr. Carter, sa iyong alok na turuan ako ng martial arts. Pero hindi ako talentado sa martial arts, at natatakot ako na hindi ko makuha ang mga teknik at kasanayang itinuturo mo." Tiwalang sinabi ni Denton, depend kung sino ang iyong guro. Kung ang isang guro sa martial arts ay masyadong mahina, gaano man katalino ang isang estudyante, hindi siya magiging sanay. Sa parehong paraan, hanggat ang guro ay sapat na malakas, maaari niyang turuan kahit ang mga ordinaryong estudyante na maging martial arts masters. Sinusubukan niyang sabihin na siya ay isang makapangyarihang guro. Bilang isang maimpluwensyang bayani sa Oak Haven, naisip ni Denton na siya ay kwalipikadong sabihin iyon. Sa oras na ito, natural na kailangang purihin siya ni Jerick, "Mr. Carter, tama ka. Sa isang napakatalino na master na tulad mo, tiyak na makakayanan ko ang mahusay na kasanayan sa martial arts at hindi kita ipapahiya." Oo. Tumango si Denton na may kasiyahan. Matapos dalhin ni Tobias ang nasugatang Benjamin sa ospital para sa medikal na paggamot, dinala niya si Benjamin sa isang marangyang Hotel Langford. Inayos niya si Benjamin na manatili sa hotel. Habang nakaupo sila sa sofa, buong pasasalamat na sinabi ni Benjamin kay Tobias, "Tobias, salamat." Silid sa Benjamin, hindi na kailangang tumayo sa seremonya. Nasabi ko na pareho tayong anak ng mayaman at makapangyarihang pamilya, kaya dapat nating alagaan ang isa't isa. Medyo prangka si Tobias. Bagaman parang nangako si Denton na magiging maluwag sa iyo, kailangan mo pa ring mag-ingat sa kanyang paghihiganti. Kaya manatili ka muna sa Langford Hotel. Ang lugar na ito ay kabilang sa pamilyang Weston, at ang mga tauhan ni Denton ay hindi mangangahas na gumawa ng gulo dito. Tumango si Benjamin. Sobrang na-touch siya sa ginawa ng Weston family para sa kanya ngayon. Lalo na ngayong si Benjamin ay nasa dulo na ng kanyang talino at parang asong gala. Sa mata ni Benjamin, napapanahon ang tulong ng pamilya Weston. Tumingin si Benjamin kay Tobias at sinabi, "Ginawa ni Tobias, Denton at Jerick ang aking pamilya ng labis na miserable. Wala akong masusuklian sa kabutihan ng pamilya Weston, ngunit mayroon akong isang malaking sekreto na handa kong sabihin sa iyo bilang kabayaran sa pagligtas sa akin ngayon."
Kabanata 165. Ang bulong-bulungan tungkol sa King's Treasure Map sa Oakhaven. Nagulat si Tobias dahil alam niya ang tungkol dito. May bulong-bulungan na ang isang misteryosong pamilya ay nagbabantay ng isang lihim na may kaugnayan sa kayamanan ng hari sa mga henerasyon. Kung sino man ang nakakuha ng King's Treasure Map mula sa misteryosong pamilyang ito ay makakakuha ng hindi mabilang mga kayamanan. Sa makatuwid, hinahanap ng lahat ng malalaking angkan, mayayamang pamilya at sekta sa Eldoria ang pamilyang iyon at ang mapa ng kayamanan ng hari. Dahil dito, tinubis at pinatay ang pamilyang nakaalam ng sekreto ng kayamanan, na naiwan lamang ng isang tao. Ang nag-iisang nakaligtas ay naging takas at tumakas hanggang sa dulo ng mundo. Sa wakas, may balita na dumating na ang lalaki sa Oakhaven, kaya sa isang pagkakataon, lahat ng uri ng tao ay nagtipon dito. Gayunpaman, ang lihim na tagapag-ingat ng mga kayamanan na ito ay tila sumangga sa manipis na hangin. Biglang walang balita sa kanya. Sa huli, umalis na ang lahat ng taong pumunta sa Oakhaven. Narinig ni Tobias ang tsismis na ito tungkol sa kayamanan ng hari mula sa kanyang lolo na si Norman. Nang bigla niyang marinig ang tungkol sa kayamanan ng hari mula kay Benjamin, natural na nagulat si Tobias. Naisip niya kaagad, maaaring ang dakilang sekretong gustong sabihin sa akin ni Benjamin ay may kinalaman sa kayamanan ng hari. Kinalma ni Tobias ang sarili at tumingin kay Benjamin. Benjamin, bakit bigla mong pinag-uusapan ang kayamanan ng hari? Dahil ang malaking lihim na nais kong sabihin sa iyo ay may kaugnayan sa mapa ng kayamanan ng hari. Tinitigan ng diretsyo ni Benjamin si Tobias at sinabing, nakaramdam na naman ng pagkabalisa si Tobias at subconsciously bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gaya ng inaasahan niya, ang sikretong gustong ibunyag ni Benjamin ay tungkol sa mapa ng kayamanan ng hari. Benjamin, baka alam mo kung nasaan ang mapa ng kayamanan ng hari? Maingat na tanong ni Tobias. Sumagot si Benjamin, syempre alam ko. Kung gayon nasaan ito? Ito ay kasama ng pamilya Carter, sa mga kamay ni Denton. Sagot agad ni Benjamin. Kumunot ang noo ni Tobias at may kainahinalang sinabi, bulong balita na sa panahong ito, iisa lang ang nakakaalam tungkol sa mapa ng kayamanan ng hari, at siya ang nag-iisang nakaligtas na nakatakas. Paano ito napunta sa mga kamay ni Denton? Sinabi ni Benjamin, Tobias, hindi ko alam kung nasabi na sa iyo ng iyong lolo ang kwentong ito. Na mga 30 hanggang 40 taon na ang nakalilipas, ang mamamatay tao na Diablo ay dumating sa Oakhaven at minasacre ang maraming inosenteng tao. Sa huli, pinatay ni Denton ang demonyo. Saglit na naalala ni Tobias at sinabing, oo, meron ako. Ang mamamatay tao na Diablo na iyon ay napakahusay sa martial arts. Sinabi na upang harapin ang Diablo na ito, ang lahat ng mga bihasang mandirigma sa Oakhaven ay ipinadala, at sila ay dumanas ng mabibigat na casualty. Sa huli, nakipag-away sa kanya si Denton sa malalim na kabundukan ng buong araw at gabi bago siya pinatay. Dahil din sa digmaang iyon kaya naging pinakamakapangyarihang bayani si Denton sa Oakhaven. Pero Tobias, tiyak na hindi mo akalain na ang Diablo na ito ay hindi isang halimaw. Siya lang talaga ang nag-iisang survivor na nagbabantay sa sekreto ng King's Treasure Map. Ngini siya ni Benjamin. Gulat na sabi ni Tobias. Ano? Hindi siya isang mamamatay tao na Diablo, ngunit talagang ang tanging tao na nakakaalam tungkol sa mapa ng kayamanan ng hari. Oo, ang taong ito na nakakaalam ng lihim ng mapa ng kayamanan ay dumating sa Oakhaven, ngunit itinago niya ang kanyang sarili ng husto, kaya't ang lahat ng mga tao ng Eldoria na pumunta sa Oakhaven ay hindi mahanap siya. Patuloy ni Benjamin, bukod dito, umupo siya ng bahay kay Denton at naging kaibigan niya. Napakatalino ni Denton. Matapos mapalapit sa taong ito, mabilis niyang natuklasan mula sa iba't ibang mga pahiwatig na ang taong ito ang may alam tungkol sa mapa ng kayamanan. Ang sabi, ang secret keeper na ito ay hindi rin ordinaryong individual. Napansin niya agad na natuklasan ang kanyang sikreto, kaya tumakas siya sa gabi. Handa ng husto si Denton.
Maling inakusahan niya ang Secret Keeper bilang isang homicidal demon at pinamunuan niya ang isang grupo ng mga highly skilled fighters para tugisin siya. Sa huli, sa wakas ay napatay niya ang lalaking iyon at inalis ang mapa ng kayamanan. Nagdududa pa rin si Tobias habang nakatingin kay Benjamin at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Nasaksihan ng aking lolo ang lahat ng kanyang sariling mga mata. Sabi ni Benjamin. Noon, martial arts expert ang lolo ko sa ilalim ni Denton at laging nasa tabi niya. Alam ng lolo ko ang lihim na ginagawa ni Denton, at nalaman din niya na nang pakilyusan ni Denton ang lahat ng mga master sa Oakhaven upang patayin ang lihim na tagabantay ng mapa ng kayamanan, sinasadya niyang hayaan ang ibang mga master na gumawa ng unang hakbang. Sining. Kung gagawin niya ang unang, alam na alam ni Denton na ang taong may mapa ng kayamanan ay napakahusay sa pagkilos ng Marty upang harapin siya, hindi lamang siya mabibigo na makuha ang mapa ng kayamanan, ngunit maaari siyang patayin ng taong iyon. Sa makatuwid, ang lahat ng mga master sa Oakhaven ay dumanas ng mabibigat na casualty dahil sa kanilang matinding pag-atake at ang taong may hawak ng treasure map ay malubhang nasugatan din. Sa huli, madaling napatay ni Denton ang taong ito at nakuha ang mapa ng kayamanan. Siya rin ang naging pinakamalaking bayani sa Oakhaven mula sa pagpatay sa Diablo na ito. Lahat ng ito ay personal na nasaksihan ng aking lolo. Nakaligtas siya dahil hindi siya gumawa ng anumang aksyon at naging ang tanging tao na nakakaalam ng katotohanan. Tumingin si Benjamin kay Tobias. Siyempre, patay na ang lolo ko. Walang mga saksi. Kahit hindi ka naniniwala sa akin, wala akong may pakitang ebidensya. Ngunit masasabi ko sa iyo ng tiyak na ang mapa ng kayamanan ay nasa kamay ni Denton at ng pamilya Carter. Laking gulat ni Tobias at agad na tumahimik. Totoo nga, patay na si G. Emerson kaya hindi makumpirma ang sinabi sa kanya ni Benjamin. Gayunpaman, malapit ng paniwalaan siya ni Tobias. Dahil marami sa mga detalyeng binanggit niya ay halos kapareho ng sinabi sa kanya ng kanyang lolo na si Norman. Halimbawa, nang kumilos ang lahat ng martial art master sa Oakhaven upang kabkuban at patayin ang Diablo, halos lahat ay nasugatan, maliban kay Denton. Ang kanyang lolo, si Norman, ay palaging nalilito sa bagay na ito. Pagkatapos, sinabi ni Denton na ang tao ay isang mamamatay tao na demonyo. Ngunit bukod sa ilang buto na hinukay niya mula sa taniman ng gulay sa likod ng kanyang bahay, walang makapagpapatunay na maraming inosenteng tao ang pinatay ng lalaki. Si Denton ang nagsabi na siya ay isang mamamatay tao na demonyo. Kaya't sinabi ni Norman kay Tobias na tiyak na may hindi kilalang sekreto sa likod ng labanang iyon, kaya lang hindi niya nalaman ang katotohanan. Ngayon, parang nasumpungan na ni Tobias ang katotohanan. Kaya, tumingin siya kay Benjamin at sinabi, Take note of what you said. Manatili sa hotel sa ngayon. Kailangan kong tumawag. Ito ay isang mahalagang bagay na may kaugnayan sa mapa ng kayamanan ng hari. Kaya naman, naramdaman ni Tobias na kailangang tawagan ang kanyang lolo na Norman. Alam ni Benjamin na tatawagan ni Tobias si Norman. Ngumiti siya at sinabing, Tobias, sige na. Tumango si Tobias kay Benjamin at lumabas ng kwarto. Kabanata 166. Pinanood ni Benjamin si Tobias na lumabas ng silid upang tumawag. Alam ni Benjamin na may pag-asa siyang makapaghiganti para sa kanyang lolo kay Jerick at sa pamilyang Carter. May dalawang dahilan siya para sabihin kay Tobias ang mahalagang sikreto ng mapa ng kayamanan ng hari. Nais niyang gantihan ang pamilya Weston sa pagtulong sa kanya noong siya ay may problema. Gayun din, gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Weston para harapin ang pamilya Carter at Jerick. Dahil ang pamilya Palmer ay nahulog na mula sa biyaya, walang paraan upang makipaglaban sila sa pamilya Carter. Walang paraan para makapaghiganti si Benjamin. Sa makatuwid, kung mapapalitan ni Benjamin ang lihim ng mapa ng kayamanan para sa tulong ng pamilyang Weston sa pagharap sa pamilya Carter at Jerick, walang alinlangan na sulit ito. Makalipas ang mga 20 minuto, bumalik si Tobias. Benjamin, pupunta ang aking lolo sa Langford Hotel sa tanghali at iniimbitahan kanyang kumain. Kinausap ni Tobias si Benjamin na may time na ekspresyon. Lihim na natuwa si Benjamin nang marinig ito.
Hindi na kailangang sabihin, ang matandang Mr. Weston ay gustong makasama siya ng personal dahil si Tobias ay malamang na tumawag lamang kay Old Mr. Weston at sinabi sa kanya ang tungkol sa mapa ng kayamanan. Natural na alam ng matanda na nagsasabi ng totoo si Benjamin, kaya gusto niyang makakuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya tungkol sa mapa ng kayamanan. Pagkatapos ay nagpanggap si Benjamin na lubos na nambobola at sinabing, paano ako mangangahas na tanggapin ang pakikitungo ng matandang Mr. Weston? Ako dapat ang magtuturo sa kanya ng pagkain. Ngumiti si Tobias at sinabing, tunay nga, sa Oak Haven, maliban sa ilang matatandang lalaki mula sa 10 mayayamang pamilya, ikaw lang ang may pribilehiyong imbitahan ng aking lolo na kumain kasama niya. Gayunpaman, dahil sinabi mo sa amin ang tungkol sa isang mahalagang mapa ng kayamanan, sa hinaharap, ikaw ay isang pinarangalan na panauhin ng pamilya Weston, at gagawin namin ang aming makakaya upang protektahan ka. Napaluha si Benjamin. Salamat, Mr. Tobias at Mr. Weston. Benjamin, paano mo ako matatawag na Mr. Tobias? Magkapatid tayo kaya tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nagpanggap si Tobias na hindi nasisiyahan at sinabi. Sinabi ni Benjamin, Tobias, isa na akong kahihiyang tao, paano ako mangangahas na tawagin kang kapatid? Tinulungan ako ng pamilya Weston, tama lang na tawagin kitang Mr. Tobias. Kung ipipilit mo akong tretuhin na parang isang tagalabas, minamaliit mo ako. Seryosong wika ni Tobias. Sinabi ni Benjamin, dahil sinabi mo iyon, tatawagan kita sa iyong pangalan. Mas katulad yan. Matapos ang kanilang mapagkunwari na palitan, sa wakas ay naayos na ng dalawa ang isyu sa pagtutukoy ng pangalan. Tumayo si Tobias at sinabi kay Benjamin, Benjamin, may mga bagay akong dapat asikasuhin. Magpahinga ka muna at tawagan mo ako kapag may nangyari. Tobias, huwag kang mag-alala sa akin, alagaan mo ang iyong negosyo. Sinabi ni Benjamin. Pagkatapos ay lumabas si Tobias ng silid. Nang oras na para sa tanghalian, isang pinahabang bersyon ng Rolls-Royce ang dumating sa Langford Tower. Isang matandang lalaki. May tungkod lumabas ng sasakyan. Nakasuot ng suit, may meticulously combed silver hair and glasses, ang Ginoo ay may magiliw at eleganteng hitsura sa kanya. Ang matandang iyon ay si Norman. Bumaba sa sasakyan ng ilang bodyguards at isang matandang naka-gray na tila kasambahay at pinalibutan si Norman. Pagkatapos, sa ilalim ng kanilang proteksyon, pumasok si Norman sa lobby ng gusali at pumunta sa elevator. Dumating ang elevator. Pagkabukas ng pinto, pumasok si Norman at ang iba pa. Pagkasara ng pinto ng elevator, pinindot ng housekeeper ang button para sa ika-30 palapag. Sa hindi inaasahan, sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang nagsasara na pinto ng elevator at pumasok ang 2 tao. Ang isa ay isang kalbong matandang lalaki na nakasuot ng balabal. Ang isa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matatag na pangangatawan. Dahil dito, nagsikip bigla ang elevator. Agad na sabi ng 2 bodyguard ni Norman sa matandang nakarobe at sa matipunong middle-aged na lalaki. Ang elevator na ito, ay napakaliit para hawakan ng napakaraming tao. Kunin ang susunod. Ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na nagalit. Ano, may sapat na espasyo, di ba? Ayaw ng 2 bodyguard na mabangga ng mga lalaki si Mr. Weston dahil sobrang daming tao sa elevator. Kaya naman, nang makita nilang tumanggi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na umalis sa elevator, agad silang nagalit. Itutulak na sana nila palabas ng elevator ang middle-aged na lalaki at ang matanda nang biglang ngumiti si Norman ng malumanay. Sinabi niya sa matandang nakasuot ng damit, kung tama ako, ikaw ba si Mr. Lawrence, ang numero 1 master ng Black Hawks? Pagkapasok sa elevator, ang kalmadong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang roba ay dahan-daang tumingin sa kanyang paligid. Matalim at maliwanag ang kanyang mga mata. Tama, ang kalbong matandang ito ay si Lawrence. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kasing lakas. Isang baka at ang tumabi sa kanya ay Clive. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Mr. Weston, ang pinuno ng 10 pinakamayayamang pamilya sa Oak Haven, sa isang elevator,
tumingin si Lawrence kay Norman at sinabi. Agad namang natigilan ng dalawang bodyguard na itataboy na sana sina Clive at Lawrence. Hindi sumagi sa isip nila na kilala talaga ni Mr. Weston si Lawrence. Napatingin si Norman sa dalawang bodyguard at sinabing, masyadong masikip ang elevator na ito. Lumabas at hintayin ang susunod. Hindi inaasahan ng dalawang bodyguard na sila pala ang papaalisin ni Norman sa elevator, noong gusto na nilang itaboy ang mga bagong dating. Gayunpaman, si Old Mr. Weston ang kanilang amo. Sa harap ng utos ng kanilang amo ay pumayag na lamang sila. Oo, sir. Lumabas ng elevator ang dalawang bodyguard. Sumara agad ang pinto ng elevator at umakyat ang Li-Fi. Tinanong ni Norman si Lawrence, saang palapag ka pupunta, Mr. Ray? Napatingin si Lawrence sa mga butones ng elevator at sinabing, tulad mo, sa ika-30 palapag. Mr. Ray, bakit hindi ka pumunta sa Weston Family Manor para bisitahin dahil nasa Oakhaven ka? Mr. Weston, mabait kang maalala ako. Pumunta ako sa Oakhaven para ayusin ang isang personal na sama ng loob at ayaw kong istorbohin. Ikaw, nakikita ko. Nagtataka ako kung paano naging bulag ang sinuman sa Oakhaven para saktan ka. Siya ay walang iba kundi isang tanga. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lawrence. Sa sandaling iyon, ang elevator ay umabot sa ika-30 palapag at bumukas ang mga pinto gamit ang isang chime. Lumabas ng elevator sina Norman, Lawrence, Clive at ang iba pa. Mr. Ray, nandito ka ba para kumain? Tumingin si Norman sa paligid ng 30th floor ng Langford Hotel at tinanong si Lawrence. Sumagot si Lawrence, mananatili ako rito ng ilang araw, at aalis ako kapag tapos na ako. Sabi ni Norman, Mr. Ray, ikaw ang nangungunang master ng Black Hawks. Paano ka maaaring manatili sa isang simpleng hotel? Kung hindi ka taut-utol, maaari kang manatili sa aking asyenda ng ilang araw. Noong nasa Salisbury ako, mabait kang nag-host sa akin. Dahil pumunta ka ngayon sa Oakhaven, dapat kitang tretuhin ng mabuti. Nag-alinlangan si Lawrence, hindi ba kita iistorbohin? Mr. Ray, anong pinagsasabi mo? It's my honor to invite you to my mansion, nakangiting sabi ni Norman. Dahil iyon ang kaso, magalang kong tatanggapin ang iyong paanyaya na bahagyang yumuko si Lawrence para magpasalamat. Napatingin si Norman sa katabi niyang kasambahay at sinabing, Mr. Johnson, mangyaring dalhin silang dalawa sa kanilang mga silid sa hotel upang magpahinga. Magdaraos ako ng piging para salubungin si Mr. Ray. Yes, sir, sagot ng kasambahay. Pagkatapos ay inabot niya sina Lawrence at Clive at sinabing, Mr. Ray at Mr. Clive, pakiusap. Sabi ni Lawrence kay Norman, Mr. Weston, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Sinundan ni Lawrence at ng kanyang anak ang kasambahay sa koridor ng hotel. Sa oras na ito, lumabas si Tobias sa koridor. Lumiwanag ang mukha ni Tobias nang makita si Norman. Lolo, nandito ka na. Tumango si Norman. Nasaan si Benjamin? Nag-ayos ako ng isang silid sa hotel para sa kanya. Sige, dalhin mo ako para makita siya. Dagdag 83%. Oo, Lolo. Tapos, curious na tanong ni Tobias, Lolo, nakita ko lang po yung housekeeper namin. 2 tao daw ang ini-escort niya. Sino sila? Sagot ni Norman, mamaya ko na lang ipapakilala sa inyo ang dalawa, puntahan muna natin si Benjamin. Kabanata 167. Magandang hapon, matandang Mr. Weston. Tumayo si Benjamin at magalang na binati si Norman. Ngumiti ng malumanay si Norman. Hello Benjamin. Umupo ka na. Umupo ulit si Benjamin sa sofa, at umupo naman si Norman sa tapat ni Lom. Tumayo si Tobias sa likuran ng kanyang lolo. Iniwan ni Norman ang lahat ng bodyguards na nakasunod sa kanya sa labas. Naroon lamang sina Norman, Tobias, at Benjamin sa saradong silid ng hotel. Benjamin, sinabi mo ba kahit kanino ang tungkol sa sekreto ng treasure map? Napatingin si Norman kay Benjamin na may nagbabagang tingin, na parabang nababasa nito ang nasa isip. Mahinahong sumagot si Benjamin, hindi ko sinabi kahit kanino, Old Mr. Weston.
Mayroon pa bang ibang tao sa Palmers na nakakaalam ng sikretong ito? Hindi, sinabi lang sa akin ng lolo ko at ng tatay ko. Simula ngayon, itikom mo na yang bibig mo. Hindi mo maaaring sabihin sa iba ang tungkol sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, matandang G. Weston. Alam kong ito ay isang bagay na may malaking kahalagahan. Kung lumabas ang balita, magdudulot lamang ito ng isang nakamamatay na sakuna. Buti naman naiintindihan mo. Tumango si Norman. Sa publiko. By the way, Benjamin, bakit mo pinatay si Jerick ngayon? Biglang nanlisik si Benjamin na may galit sa kanyang mga mata at sinabing, mayroon akong hindi malulutas na karne ng baka sa kanya. Isasali ko na sana si Claire, pero nakialam si Jerick at sinira ang relasyon namin sa kanya. Higit pa rito, ang Gastronova Ventures, na pinakamahalaga sa Palmers, ay nabangkarote dahil sa Evermore Group, isang kumpanyang itinatag niya kasama si Claire. Inalis niya ang taong mahal ko at sinira ang negosyo ng pamilya ko, sana mapatay ko siya agad. Kumunot ang noo ni Norman at inis na sinabi, si Jerick ang pinakamasamang kontrabida na nakilala ko. At sigurado ako na may kinalaman siya sa pagkamatay ng aking lolo. Sabi ni Benjamin sa nagngangalit na mga ngipin. Kunwaring nagulat si Norman. Anong ibig mong sabihin, Benjamin? Mabangis na sinabi ni Benjamin, noong gabi ng kamatayan ng aking lolo, ipinadala ng aking lolo sina Mr. Merritt at Dean upang patayin si Jerick. Gayunpaman, hindi lamang nila nabigo na ilabas si Jerick, pinatay nila ang kanilang mga sarili ng isang misteryosong lalaki na nakamaskara. Namatay din ang lolo ko sa kamay ng lalaking nakamaskara na itim. Ang sabi ni Benjamin, matagal nang may iniimbestigahan si Norman. Ngunit nagpanggap pa rin si Norman na hindi alam at tinanong si Benjamin, kilala mo ba kung sino ang nakamaskara na lalaking nakaitim, Benjamin? Ngumisi si Benjamin. Hindi ba obvious? Sa Oakhaven, isa lang ang ayaw mapatay ng Palmer si Jerick, si Denton yun. Dahil si Jerick ay ang kanyang magiging apo-in-law. At sa Oakhaven, si Denton lang ang may kakayahang patayin ang aking lolo. Kumunot ang noo ni Norman at sinabing, that actually makes sense. At tungkol kay Mr. Merritt na iyong nabanggit, kung tama ang pagkakaalala ko, siya ay isang master sa forearm block ng Blackhawks sa Salisbury, tama ba? Oo, si Mr. Merritt at ang kanyang senior, Dean, ay parehong eksperto mula sa Blackhawks. Si Benjamin, ang lolo mo, at si Cooper ay pinatay ni Denton. Tama lang na suportahan ka ng mga Weston sa paghihiganti, sabi ni Norman, na nakatitig kay Benjamin. At humanap. Ngunit tulad ng alam mo, si Denton ay isang one-generation kingpin sa Oakhaven. Ang kanyang kapangyarihan ay pambihira. Naabot niya ang antas ng isang panloob na puwersang militar ilang dekada na ang nakararaan. Kaya, natatakot ako na ang Weston lamang ay maaaring hindi sapat para sa iyong paghihiganti. Gayunpaman, kung makakakuha ka ng isang tao na makipagtulungan sa Westons, tiyak na matutulungan ka namin sa paghihiganti sa mga Palmers. Matandang Mr. Weston, sino ito? Hindi maiwasang magtanong ni Benjamin. Lawrence Ray, ang nangungunang eksperto sa Blackhawks sa Salisbury, at ang senior din ni Mr. Merritt, paliwanag ni Norman. Si Benjamin ay nasa isang dilema. Ngunit saan natin siya hahanapin? Natatawang sabi ni Norman, nga pala, ngayon ko lang nakilala si Lawrence sa hotel, and I've invited him to join us for dinner later. So, kapag umupo na tayo para sa hapunan mamaya, sabihin mo na lang kay Lawrence ang nabanggit mo kanina. Naniniwala ako na tiyak na maghihiganti siya para sa kanyang dalawang junior na nakatagpo ng ganoong kaunos-lunos na wakas, at handa siyang makipagtulungan sa akin upang harapin si Denton. May pananabik sa kanyang mga mata, agad na sumagot si Benjamin, matandang Mr. Weston, sisiguraduhin kong makumbinsi si Mr. Ray na maghiganti para kina Mr. Merritt at Dean sa hapunan. Napangiti si Norman. Bueno, kung maaari mong alisin sina Denton at Jerick at ipaghiganti ang mga Palmer ay nakasalalay sa kung maaari mong hikayatin si Lawrence o hindi. Knock, knock. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Tumingin si Tobias sa pinto at nagtanong, sino ito? Mr.
Weston, ako si Carl. Handa na ang piging. Please have a seat, anunsyo ni Mr. Johnson mula sa labas ng pinto. Carl, sige sunduin mo si Mr. Ray at ang anak niyang si Clive, bilin ni Norman. Sa labas ng pinto, sinabi ni G. Johnson, talaga, Ginoo. Tumayo si Norman mula sa sofa, tumingin kay Benjamin, at sinabing, pumunta tayo sa bulwagan ng hapunan, Benjamin. Okay, matandang Mr. Weston. Pagkatapos ay lumabas ng silid sina Norman, Tobias, at Benjamin at pumunta sa pribadong silid kung saan gaganapin ang piging. Pagpasok nila sa pribadong silid, napansin nilang puno na ang mesa ng masasarap na pagkain at masasarap na alak. Kasabay nito, inihatid ni Mr. Johnson sina Lawrence at Clive sa silid. Makiupo ka, Mr. Ray. Clive, maupo ka rin. Sinalubong ni Norman si Lawrence at ang kanyang anak na may maamong ngiti. Nagsiupo na ang lahat. Pagkatapos ng ilang round ng toast, nakangiting sabi ni Norman kay Lawrence, Mr. Ray, hindi ko pa napapakilala sa'yo si Mr. Benjamin Palmer. Napatingin si Lawrence kay Benjamin at nagtanong, The Palmers. Si Cooper ba ang mayordomo ng mga Palmer? Mabilis na sumagot si Benjamin, Mr. Ray, si Cooper ang aming mayordomo, at palagi ko siyang itinuturing na bahagi ng aming pamilya. Kahapon lang, siya. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Benjamin ang sarili na magpatuloy. Puno ng puot at kalungkutan ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Tanong ni Lawrence. Nagtakip ng ngipin si Benjamin at sinabing, Mr. Si Merritt ay pinaslang ng masasamang tao noong nakaraang gabi. Ipinahihiwatig mo ba na si Denton mula sa Carters ang responsable sa pagpatay kay Cooper at Dean? Tanong ni Lawrence na parang walang pakialam. Medyo nagulat si Benjamin. Alam mo na, binisita ko ang Palmers kagabi. Ang iyong dalawang tiyuhin ay kaagad na nagsabi sa akin kung ano ang nangyari at ang mga dahilan sa likod ng kanilang pagkamatay. Tumingin si Benjamin kay Mr. Ray nang may kagalakan at walang takot na sinabi, Mr. Ray, handa akong maghiganti para kay Mr. Merritt sa tabi mo. Wala kang kalaban-laban kay Denton at sa mga eksperto sa mansyon niya, Benjamin. Nagkaroon ako ng malapit na relasyon sa iyong lolo noong nabubuhay pa siya, at ngayong wala na siya, hindi natatayo ang mga Weston. Handa kaming makipagtulungan kay Mr. Ray para maalis si Denton. Kinausap ni Norman si Benjamin nang may matuwid na ekspresyon. Ngumiti si Lawrence at sinabing, si Denton lang. Hindi na kailangang magsama-sama kayong lahat. Kaya ko siyang patayin mag-isa. Gayun din, si Jerick Agosta, na pinuprotektahan ni Denton, ay dapat mamatay. Sa pagbanggit kay Jerick, kumikinang ang mga mata ni Lawrence sa nakakagigil na talas. Kabanata 168. Nakita agad ni Norman na may mali. Parang may matinding galit si Lawrence kay Jerick. Higit pa rito, hindi lang tungkol sa pagpatay kay Cooper at Dean si Denton. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pinatay ni Jerick. Gayunpaman, nang magsalita si Lawrence tungkol kay Jerick, ang puot sa kanyang mga mata ay maliwanag na mas malalim kaysa noong tinalakay niya si Denton. Kaya naman, sigurado si Norman na may sama ng loob si Lawrence kay Jerick. Pagkatapos ay naalala niya na sa elevator, binanggit ni Lawrence ang pagpunta sa Oakhaven para mag-settle ng score. Posible kayang ang paghihiganting ito ay konektado kay Jerick. Mr. Ray, mukhang malakas ang pag-ayaw mo kay Jerick, di ba? Tanong ni Norman na may tonong exploratory. Ngumuso si Lawrence at sinabing, it's more than just hatred. Gusto ko siyang balatan ng buhay, at hayaan siyang magkaroon ng kalunos-lunos na kamatayan. Lalong naging kumbinsido si Norman sa kanyang mga hinala. Nagkunwari siyang nagulat at nagtanong, bakit? Ipinaliwanag ni Lawrence, sinira ni Jerick ang martial arts ng aking anak na si Clive sa Vista Verde at ipinakulong siya. Pumunta ako sa Oakhaven sa pagkakataong ito para makaganti kay Jerick. Nagulat talaga si Norman this time. Sinulyapan niya si Clive at napansin niyang puno ng galit ang mga mata ni Clive. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Lawrence. Sinong mag-aakalang gagawin ni Jerick na walang silbi si Clive sa martial arts? Siyempre, hindi naniniwala si Norman na si Jerick ay partikular na sanay sa martial arts.
Nakita ni Norman si Jerick na dinasarmahan si Benjamin, na walang armas sa kanyang kamay, at napigilan ang planong pagpatay kay Benjamin. Basic grappling techniques lang iyon. Okay lang ang pakikitungo sa mga ordinaryong tao. Ito ay ganap na walang silbi kapag nakikitungo sa mga martial arts masters. Ipinahiwatig nito na si Benjamin ay kasing mahina ng karaniwang tao. Naniniwala si Norman na si Clive ay kasing mahina ni Benjamin, kaya naman binuwag ni Jerick ang kanyang mga kakayahan sa martial arts. Kung hindi, paano ganap na mapawalang bisa ni Jerick ang mga kasanayan sa martial arts ni Clive? Bagamat mababa ang tingin ni Norman kay Clive, hindi niya ito hinayaang magpakita sa kanyang mukha. Sa halip, mukhang galit na galit si Norman at sinabi kay Lawrence, talagang walang puso si Jerick. Sinira niya ang martial ni Clive. Arts skills, hindi ba niya napagtanto na ang pagpilayan sa martial ability ng isang tao ay maaaring mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanila? Naikuyom ni Lawrence ang kanyang mga kamao nang mariing pumutok ang kanyang mga buko. Ngayong gabi, papatayin ko siya at sisiguraduhin kong mauunawaan niya ang kahihinatnan ng pagkasira ng martial arts ng anak ko. Gayunpaman, sinabi ni Norman, Mr. Ray, hindi ba siya masyadong madaling maalis niyan? Tumingin sa kanya si Lawrence at nagtanong, Mr. Weston. Todo tay nga ako. Walang awa si Jerick. Sinira niya ang kakayahan ni Clive sa martial arts at pinahirapan siya. Hindi natin basta-basta kikitil ang buhay niya. Iyon ay magiging masyadong maluwag. Mayroon ka bang magandang ideya, Mr. Weston? Sa 3 araw, magkakaroon ng pagtitipon para sa nangungunang 10 pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya. Sa event, hindi lang ang nangungunang 10 pamilya kundi ang maraming celebrity na inimbitahan nila ang dadalo sa party. Sabi ni Norman na kumikinang ang mga mata. Sa oras na iyon, maaari mong ilantad ang ginawa ni Jerick at Denton sa harap ng lahat ng mga sikat na Oakhaven, Mr. Ray. Hayaan siyang harapin ang pagkawala ng kanyang reputasyon, pahirapan siya kapwa sa pisikal at mental, at pagkatapos ay hayagang kitilin ang kanyang buhay upang itaguyod ang katwiran. Tiyak na magiging kasiya siya ito. Sabi ni Lawrence na kumikinang ang mga mata, Mr. Weston, magandang ideya iyon. Pagkatapos ay bibigyan ko pa sila ng 2 araw at pagkatapos ay papatayin ko sila. Sa buong piging, tinalakay ni Norman at Lawrence ang mga estratehiya para sa pakikitungo kina Denton at Jerick. Sa kabilang banda, si Benjamin, na nakaupo din sa mesa, ay may panatikong tingin sa kanyang mga mata. Ito talaga ang gusto niya. Nais niyang makita ang maraming kilalang tao na magtitipon sa party sa loob ng 3 araw, at masaksihan ang pagkamatay ni Jerick bilang resulta ng kahihiyang iyon. Pagkatapos ng piging, magalang na pinalayas ni Norman ang kanyang Rolls-Royce upang dalhin si Lawrence at ang kanyang anak sa manor ng Westons, kung saan sila itinuring na mga pinarangalan na panauhin. Nanatili si Benjamin sa hotel. Nagpadala si Tobias ng 100 bodyguard para protektahan si Benjamin, pero sa totoo lang, sinusubaybayan nila kanya. Siyempre, ito ay naaayon din sa mga tagubilin ni Norman. Ang dahilan kung bakit niya ginaganito si Benjamin ay dahil alam ni Benjamin ang sikreto ng mapa ng kayamanan. Hindi niya maaaring ipaalam sa iba ang tungkol dito, kaya hindi niya maaaring hayaang makipag-ugnayan si Benjamin sa mga tagalabas. Sa kalaunan, ito ay upang matiyak na ang sikretong ito ay hindi mabubunyag. Sa mansyon ng mga Carters. Matapos bumalik si Jerick sa Carters mula sa Palmers, hindi siya pinahintulutan ni Denton na umalis at inanyayahan siyang manatili para sa hapunan. Bago kumain, dinala niya si Gilchrist sa garden sa likod para turuan siya ng martial arts. Sinabi ni Jerick na hindi niya alam ang martial arts, makakagat lang siya ng bala at matuto ng isang galaw sa isang pagkakataon mula sa scenes. Denton. Buti na lang at matapos mag-practice ng mahigit 1 oras, oras na ng hapunan. Sa wakas ay nakalaya si Jerick mula sa suliraning ito. Katatapos lang ng tanghalian ni Jerick. Si Claire, nakatatapos lang din maglapag ng tinidor, ay biglang nagsabi sa kanya, Jerick, may sasabihin ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Pagkatapos noon, umakyat si Claire.
Nahulaan na ni Jeric ang sasabihin sa kanya ni Claire. Ito ay tiyak na may kinalaman sa pagtatangka niyang maghasik ng alitan sa pagitan ni Tobias at ng mga Palmer. Ipinadala ni Tobias kay Claire ang video nila ni Elaine na magkasama sa hotel. Malamang na naghinala si Claire nang matanggap ito, kaya sinadya niyang tanungin si Jeric tungkol sa katotohanan. Tumayo na rin si Jeric at umakyat. Pumunta siya sa kwarto ni Claire. Ang maluwag na kwarto ay pinalamutian ng marangya. Nakaupo si Claire sa sofa, nakatingin sa phone niya. Nang marinig ang mga yabag, tumingala si Claire kay Jeric at sinabing, "Maupo ka." Umupo si Jeric sa tabi ni Claire at sinulyapan ang teleponong nasa kamay niya. "Anong tinitingin-tingin mo?" Nakita na niya sa phone niya ang video nila ni Elaine na papasok sa hotel room. Ipinakita ni Claire ang telepono kay Jeric at sinabing, "Tingnan mo ang iyong sarili." Kinuha ni Jeric ang telepono at nagkunwaring kamangmangan. Pagkatapos, parang may naalala siya at sinabing, "Hindi ba ito ang babaeng nakilala ko noong pumunta ako sa Langford Tower para manood ng meteor shower kasama sina nanay, tatay, at Everly? Humingi siya ng tulong sa akin kapag wala siyang ibang pagpipilian." Nang marinig ito ni Claire, hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Isang desperado na babae na humingi ng tulong sa iyo. Hindi ba siya ang bagong may bahay ni Jeric? Tumango si Jeric, pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Tobias na ang ama ni Elaine ay naaksidente sa sasakyan at kailangan niya ng malaking halaga ng pera upang mailigtas ang kanyang buhay. Walang ibang pagpipilian si Elaine kundi ang humiram ng pera kay Tobias. Gayunpaman, binyantaan ni Tobias si Elaine na may posibilidad na makipagtalik sa kanya kapalit ng pangungutang ng pera. Matatag na kumawala si Elaine sa pagkakahawak ni Tobias. Sa kalaunan, nag-cruise ang landas niya kay Jeric at walang ibang alternatibo kundi ang humingi ng tulong sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi ni Jeric kay Claire, "Ito ang nangyari." Galit na galit si Claire. Bastos talaga si Tobias. Jeric chimed in. Tama, hindi siya mabuting tao. Gayunpaman, may kaina-hinalang tumingin si Claire kay Jeric at sinabing, "Talagang walang nangyari sa inyo ni Elaine pagkatapos niyang pumasok sa kwarto mo." Siyempre, nag-sex sina Jeric at Elaine. Gayunpaman, sinabi niya kay Claire, "Hindi, walang nangyari. Nagkaproblema na si Elaine. Kung mayroon akong anumang hindi tamang pag-iisip tungkol sa kanya, kung gayon mas masahol pa ako kay Tobias. Hindi siya nagkamali tungkol doon. Si Tobias ay nagkaroon ng sexual na pagnanasa kay Elaine. Si Jeric ay nasa ibang sitwasyon dahil si Elaine ay pumasok sa kanyang kama ng kusa sa kalagitnaan ng gabi. Si Elaine ang gustong matulog sa kanya. Kaya inosente siya. Obviously, naniwala si Claire sa sinabi ni Jeric. Alam niya na hindi si Jeric ang uri ng tao na walang bottom line. "Well, naniniwala ako sa sinabi mo. Salamat sa pagtitiwala sa akin." Kinuha ni Jeric ang kamay ni Claire at hinalikan ito. Kabanata 169. Sa Weston's residence. Sa isang pag-aaral, si Norman, na nakasuot ng suit, ay nakatayo sa harap ng floor-to-ceiling glass window na may tungkod. Ang tirahan ng mga Weston ay pinalamutian ng malalagang halaman, iba't ibang halaman, fountain, at swimming pool. "Lolo, paano mo nakilala si Lawrence?" Si Tobias, na nakaupo sa sofa sa study, ay nagtanong sa kanyang lolo. Sa Langford Tower, nagsalo sina Norman at Lawrence ng pagkain para talakayin ang kanilang diskarte sa pakikitungo kina Denton at Jeric. Halata namang matagal nang kilala ni Norman si Lawrence. Gayunpaman, hindi maaaring tanungin ni Tobias ang kanyang lolo tungkol dito sa harap ni Lawrence. Sa sandaling ito lamang silang tatlo, si Tobias, ang kanyang ama, at ang kanyang lolo. Si Tobias sa wakas ay nagpahayag ng kanyang panloob na pagdududa. Ang iyong lolo ay dating isang practitioner ng martial arts sa isang sekta sa Salisbury, at ang sekta na ito ay patuloy na nagpapanatili ng isang malakas na pakikipag-ugnay sa Black Hawks, Tobias. Sa oras na ito, sabi ng isang matandang nasa edad 50 na nakaupo sa isa pang sofa. Ang lalaking ito ay nakasuot ng suit at tie, nakahawig ng isang negosyante. Siya ay tila pinuno ng isang malaking kumpanya.
Ang lalaking ito ay ang ama ni Tobias, si Thomas Weston. Pagkatapos, lumingon si Thomas sa kanyang anak at sinabing, kaya lang, nang maglaon, nagkaroon ng life and death fighting ang sekta ng lolo mo sa iba. Mga sekta. Ang sekta ng lolo mo ay nalansag noong malaking labanang ito. Ang iyong lolo at ilang iba pa ay maswerte. Para makatakas. Upang makaiwas sa pagtugis ng kalaban, humingi sila ng kanlungan sa Black Hawks. Tinanggap sila ng Black Hawks dahil sa matagal na nilang pagkakaibigan. Minsan inalagaan ni Lawrence ang lolo mo at ang iba, kaya magkakilala ang lolo mo at si Lawrence. Nagtatakang tumingin si Tobias sa kanyang lolo at sinabing, Lolo, galing ka pala sa Black Hawks. Lumingon si Norman, ikanaway ang kanyang kamay kay Tobias, at sinabing, hindi ako isa sa kanila. Ang Black Hawks ay nagbigay sa amin ng kanlungan sa loob ng ilang araw bilang paggalang sa aming lumang pagkakaibigan. Pagkatapos naming gumaling at huminahon na ang sitwasyon, nagpasya ang Black Hawks na huwag makisali sa usapin at pinayagan kaming umalis. Napakalupit ng Black Hawks. Hiniling nila sa iyo at sa iba na umalis lamang pagkatapos ng ilang araw. Medyo nagalit si Tobias na mukhang kalmado si Norman. Ang aking orihinal na sekta ay tinanggal na. Mukhang wala na ang ating sekta, at bilang resulta, tumigil na ang samahan ng Black Hawks. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang bigyan kami ng kanlungan sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, tumingin si Norman kina Tobias at Thomas at sinabing, hindi ko lang akalain na magkikita kami ulit ni Lawrence sa Langford Tower ngayon. Sa tulong ni Lawrence, maaari nating harapin si Denton para makuha ang mapa ng kayamanan. Tatay, ang negosyo ng pamilya Carter ay isang high-tech na negosyo na may hindi kapani-paniwalang kita. Kung maaalis natin si Denton, maaaring sakupin ng mga Weston ang pagkakataong makontrol ang Carter Semiconductors at lahat ng ari-arian ng pamilya Carter, sabi ni Thomas, ang kanyang mga mata ay puno ng katinuan. Well, Thomas, ang yaman ng pamilya Carter ay hindi hihigit sa 10 bilyon sa pinakamaraming. Gayunpaman, kung makukuha mo ang treasure map na Denton, haantong ito sa mga kayamanang naiwan ng isang emperador mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas sa kasaysayan. Ang halaga ng mga kayamanang ito ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa mga Carters, ipinaliwanag ni Norman. Malamig ang ngiti sa labi ni Norman. Bakas sa mukha ni Thomas ang pagtataka, kahit na alam niya ang mga chismis tungkol sa King's Treasure Map. Pero chismis lang iyon. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang aktwal na nakakita ng kayamanan. Kaya naman, sa palagay ni Thomas, ang yaman ng pamilya Carter ang higit niyang hinanggad. Ngayong narinig niya ang sinabi ng kanyang ama, nabigla pa rin si Thomas. Ang halaga ba ng kayamanan ay higit sa 10,000 beses na mas malaki kaysa sa yaman ng pamilya Carter. Pati si Tobias na nakatayo sa gilid ay natulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, natauhan si Tobias at nagtanong, Lolo, mayroon bang napakaraming kayamanan? Sabi ni Norman, oo naman. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang namatay para sa mapa ng kayamanan sa lahat ng mga taon na ito? Sa 3 araw, sa pagtitipon ng nangungunang 10 pamilya, ang lahat ay magpapatuloy ayon sa aming plano. Si Thomas at Tobias ay same time na sumagot, oo. Knock knock. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto ng study. Tinanong ni Norman, ano ang problema? Sir, sinabi lang ni Lawrence at ng anak niya na may gagawin sila at umalis na sila ng manor. Kailangan ba nating magpadala ng isang tao na sumunod sa kanila? Tanong ni Mr. Johnson mula sa labas ng pinto. Bahagyang kumunat ang noo ni Norman at sinabing, hindi na kailangan. Oo, sir. Sagot ni Mr. Johnson, saka umalis. Tinanong ni Tobias ang kanyang lolo, Lolo, bakit umalis si Lawrence sa manor? Hindi kaya siya makapaghintay na gumawa ng hakbang laban kina Jerick at Denton sa party. Itinaas ni Norman ang kanyang kamay at sinabing, hindi, walang intensyon si Lawrence na manggulo kina Jerick at Denton. Mula sa bilang top master ng outer gate ng Black Hawks, kung may pangako siya sa amin, malamang na hindi siya madaling magbago ng isip. Malamang may iba pa siyang dapat asikasuhin.
Kung gayon, bakit hindi mo hiniling kay Mr. Johnson na magpadala ng isang tao na sumunod sa atin? Naguguluhan si Tobias. Sa lakas ni Lawrence bilang top-level internal force martial artist, tiyak na may detect niya kung magpapadala ako ng bumubuntot sa kanya. Kung matuklasan niya na ako ang nagpadala ng isang tao upang subaybayan siya, maaari itong makapinsala sa aming pagkakaibigan at malalagay sa panganib ang aming pakikipagtulungan upang harapin si Denton, itinuro ni Norman. Hinangaan ni Tobias ang masusing pagsasaalang-alang ng kanyang lolo. Hoy, Tobias, nakakuha ka ba ng magbabantay kay Benjamin sa hotel? Lolo, huwag kang mag-alala. Walang sino man ang maaaring makipag-ugnayan kay Benjamin dahil siya ay malapit na sinusubaybayan ng 2 intermediate external force martial artists at 9 na mas mababang external martial arts experts, pagtitiyak ni Thomas. Well, malabong malaman ni Lawrence na alam ni Benjamin ang treasure map. Ang posibilidad na matuklasan niya si Benjamin ay medyo maliit, nag-iisip na sabi ni Norman. Pero kung hindi si Benjamin ang hinahanap ni Lawrence, saan siya nagpunta? Ang sagot ay napunta si Lawrence sa Liberty's Hill Insurance. Huminto ang taxi na sinakyan nila ni Clive sa harap ng Juniper Insurance Building. Pagkatapos, naglakad na sila papasok ng building. Dumating sila sa ikalimang palapag ng gusali, isang lugar na dating napuntahan ni Jerick, kung saan ang mga hilera ng mga storage cabinet ay ginamit upang paglagyan ng iba't ibang mahahalagang bagay. Sa katunayan, pumunta si Lawrence sa Liberty's Hill Insurance upang kunin ang mga bank card at mga titik ng password na inilagay ni Cooper at Dean sa safe. Ang dahilan kung bakit alam niyang nag-imbak sina Cooper at Dean ng mahahalagang bank card at kumpidensyal na mga sulat sa kumpanya ng seguro ay dahil nag-iwan ng liham si Cooper bago siya namatay. Ang liham na iyon ay isang lihim na inihanda ni Cooper ng maaga upang pangalagaan laban sa anumang hindi inaasahang mga kaganapan. Nakasaad sa liham na ang bank card at password ay itinago sa security deposit box ng Liberty's Hill Insurance, at kung hindi siya namatay, kailangang may maghayganti sa kanya, at pagkatapos ay ang lahat ng perang naiwan niya sa safe ay magiging ang ari-arian ng taong naghahangad ng paghihiganti para sa kanya. Nabasa ni Lawrence ang sulat na iniwan ni Cooper at alam niyang nag-iwan ng malaking kayamanan sina Cooper at Dean. Sa ligtas, una siyang pumunta sa No. 0088 safe, at ipinasok ang password na ibinigay sa sulat sa electronic lock screen keyboard. Bumukas ang pinto ng safe sa isang click. Gayunpaman, hindi nakita ni Lawrence ang itim na handbag na binanggit sa sulat sa safe. Ano ba ang nangyayari? Paano ang mga bagay na naiwan ni Cooper? Biglang nakita ni Lawrence ang isang spell note sa safe, na tila may nakasulat na mga salita. Agad niya itong kinuha at tinignan. Pagkabasa nito, galit na galit siya na parang lalabas na ang team niya. Mga sasakyan. Ito ay nakasulat. Hoy, matanda, bakit ang bagal mo? Kinuha ko na ang mga gamit. Lagda, lalaking nakamaskara sa itim. Ang tala na ito ay iniwan ni Jerick nang dumating siya upang kunin ang layunin noong huling pagkakataon. Ito ang napakalakas ng kanyang mata ng Diyos. Alam na niya noon pa na darating si Lawrence para kunin ang mga bagay na ito. Kaya naman, nagkaroon siya ng tusong plano at iniwan ang tala na ito para lamang tuyain si Lawrence. Tay, sino itong lalaking nakamaskara sa itim? Nagtatakang tanong ni Clive. Hindi sumagot si Lawrence, madilim at nanginginig ang ekspresyon nito. Sa halip, mabilis niyang nilapitan ang safe No. 1577 at in-unlock ito gamit ang ibinigay na password. Tapos biglang nagtampo si Lawrence. Tulad ng ligtas na numero 007, ang safe na ito ay walang laman din. Sa loob, may note lang. Agad naman itong kinuha ni Lawrence at binasa. Matanda, anong tinitingin-tingin mo? Aalisin ko na, sok. Ang pirma pa rin ay ang lalaking nakamaskara sa itim. Galit na galit si Lawrence na nanlaki ang mga mata, at namula ang mukha. Parang anumang oras ay pwede siyang sumabog. Basta. Lalaking nakamaskara sa itim, kailangan kitang hanapin at punitin. Pinunit ni Lawrence ang note at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kabanata 170.
Makalipas ang 3 araw, gabi na ng Top 10 Wealthy Families Party. Ngayong taon, gaganapin ang party ng nangungunang 10 mayayamang pamilya sa manor ng Westons Residence, kung saan ang pamilyang Weston ang pinuno ng mayayamang pamilya. Sa gabi, ang manor ng Westons Residence ay pinalamutian sa magarbong paraan, na may mga makukulay na ilaw, lobo, lasso, at mga bulaklak na makikita sa lahat ng dako. Ang lahat ng mga bodyguard, mga katulong sa Westons Residence, pati na rin sina Tobias at Thomas, ay nakabihis na para sa kaganapan. Ang buong asyenda ay napuno ng masigla at maligaya na kapaligiran ng kasiyasyang partido. Ang mga tao ng 10 mayayamang pamilya, pati na rin ang mga kilalang tao na sumama sa kanila, lahat ay nagtungo sa manor ng Westons Residence. Kasama sa mga bisitang ito sina Denton, ang mga Carters, Jerick, at Claire, gayon din ang mga mula sa pamilyang Foster, mga Fosters, at Christine. Ang lahat ng mga bisitang dumating sa party ay inimbitahan ni G. Johnson at ng mga katulong ng pamilya Weston sa pangunahing gusali. Kasing laki ng kastilyo ang villa. Ang mga ilaw sa loob ay nakasisilaw at ang palamuti ay lubhang maluho. Ang malaking bilog na bulwagan ay kayang tumanggap ng 2 o 300 tao. Masarap na pagkain, champagne, prutas, sushi, at iba pa ay makikita sa lahat ng dako sa bulwagan, na ikinaluan ng mga tao. Pagpasok ng mga bisita sa bulwagan ng villa, kumuha sila ng isang baso ng champagne sa mga katulong at saka masayang nagkwentuhan. Ang mga mayayaman at sikat na mga taong ito ay may pagmamalaki sa kanilang mga mukha, at bawat galaw nila ay nagpapahiwatig ng isang makapangyarihan at marangal na pag-uugali. Nakipagkita si Denton sa iba pang matandang amo ng mayayamang pamilyang iyon at nakipagbatian sa kanila. Si David at ang kanyang asawa, gayon din si Christopher at ang kanyang asawa, ay nakipag-usap din tungkol sa negosyo sa mga pinuno ng pangalawang henerasyon ng iba pang mayayamang pamilya. Samantala, sinamantala rin ng kabataang henerasyon ng mga mayayamang pamilya sa bulwagan ang pagkakataon na makilala ang isa't isa at paunlarin ang kanilang relasyon. Nahanap ng lahat ang kanilang mga kakilala na makakachat at mapagtatawanan. Gayunpaman, si Jerick lamang ang tila walang kinalaman. Hawak ang isang baso ng champagne sa kanyang kamay, nakatayo si Jerick sa isang hindi nakikitang sulok ng bulwagan, nakatingin sa mga mayayaman at kilalang tao na nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa bulwagan. Hindi sa wala siyang paraan para magkasya sa party, ngunit nakita niya ang nakatagong panganib sa tila masiglang party na ito na naglalaman ng lahat ng uri ng mayayamang tao. Bago dumalo sa party, nalaman niya ng maaga sa kanyang God's eye kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Alam ni Jerick ang mangyayari. Ngunit hindi niya ito isinasapuso. Ngayon, ganap na niyang kayang harapin ang tukana na palihim na binalak ng pamilya Weston. Sa sandaling ito, isang malamyos at magiliw na awit ng sayaw ang tumunog sa bulwagan. Sinamantala ng mga kabataang lalaki ng mayayamang pamilya ang pagkakataon na anyayahan ang mga binibini na gusto nilang sumayaw. Hindi nagtagal, sa isang malaking open space sa gitna ng bulwagan, nagsimulang sumayaw ang mga gwapong binata at mga dalaga. Biglang naalala ni Jerick na nasa party din si Christine. Matagal na niyang hindi nakakasalamuha ang girlfriend na ito. Napakasigla ng party ngayong gabi at napakaganda ng musika. Oras na para anyayahan niya si Christine na sumayaw. Sa pag-iisip nito, hinanap ni Jerick ang figure ni Christine sa karamihan. Pagkatapos, sa wakas ay natagpuan niya si Christine sa mga tao. Ngayong gabi, si Christine ay may mahabang makeantab na buhok, na nakasabit sa likod ng kanyang mga balikat. Nakita lang ni Jerick ang profile niya mula sa kinatatayuan niya. Gayunpaman, ang profile ni Christine ay sapat na maganda upang mapaibig ang sinumang lalaki sa isang sulyap at hindi makatingin sa malayo. Nakasuot ng puting damit si Christine at maganda ang pagkakatayo, parang diwata na bumababa sa mundo. Nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga nakadamit na dalaga ng mayayamang pamilya, napakaganda pa rin ni Christine. Nang maglalakad na sana si Jerick, nakita niyang may umakbay na kay Christine. Ang taong iyon ay si Tobias.
Pagpasok pa lang ni Christine sa bulwagan, naakit niya ang atensyon ng maraming kabataang lalaki. Siyempre, isa si Tobias sa kanila. Pagkaraan ng mahabang panahon na pagmasdan ang sitwasyon, nakita ni Tobias na maraming kabataang lalaki mula sa mayayamang pamilya ang nag-imbite kay Christine na sumayaw, ngunit isa-isa niyang tinanggihan ang mga ito. Nang makitang hindi tinanggap ni Christine ang alinman sa alok, lihim na natuwa si Tobias. Siya ay puno ng kumpiyansa at lumapit kay Christine ng maganda. Christine, ang tagal na kitang hindi nakikita. Napakaganda mo ngayon. Pinuri ni Tobias si Christine sa kanyang kagandahan na may matikas na ngiti sa kanyang mukha, iniisip na siya ay kaakit-akit at disente. Gayunpaman, kalmado si Christine. Ngumiti lang siya at magalang na sinabi, "Salamat, Mr. Weston." Ilang magagandang damit na dalaga mula sa mayayamang pamilya sa paligid ni Tobias ang tumawa at sinabing, "Mr. Weston, gusto mong yayain si Christine na sumayaw, hindi ba?" Ngayon lang, may ilang lalaki na nagyaya kay Christine na sumayaw pero tinanggihan. Sa tingin ko kailangan mo ng sumuko. Kung mabaigo kang mapasayaw si Christine sa iyo, maaari mo kaming imbitahan na sumayaw. Kami ay magiging napakasaya na sumayaw sa iyo. Bagamat ang mga dalagang ito mula sa mayayamang pamilya ay nakasuot ng makapal na pampaganda, lahat sila ay magaganda, mas maganda kaysa sa mga ordinaryong babae. Tunay na sila ay maganda, ngunit si Christine ay may nakakaakit na kaakit-akit na parang isang engkanto na nahulog mula sa langit. Kung ikukumpara, na-outshine sila ni Christine at mukhang hindi nakaakit-akit. Kitang-kita ang dahilan kung bakit sila nagkusang makipagsayaw kay Tobias. Ito ay dahil si Tobias ang young master ng Weston family, ang pinuno ng nangungunang 10 mayayamang pamilya. Ang layunin ng mga babaeng dumalo sa engranding party na ito ay natural na makilala ang isang kilalang young master mula sa isang mayamang pamilya tulad ni Tobias. Gayunpaman, ngumiti si Tobias sa kanila at sinabing, "Mga magagandang babae, pasensya na. Gusto ko lang yayain si Christine na sumayaw. Mabuti pang humanap ka ng ibang makakasayaw sa iyo." Pagkasabi noon ay magalang na yumuko si Tobias at inabot ang kamay kay Christine. "Christine, pwede ba kitang imbitahan na sumayaw?" "Paumanhin, Mr. Weston. Ayokong sumayaw ngayong gabi. Mas mabuti pang magtanong ka sa iba." Sa pagtataka ni Tobias, tumanggi si Christine. Iyon lang. Hindi interesado si Christine sa pagsasayaw ngayong gabi. Lalo na nang hilingin kay Christine na makipagsayaw kay Tobias, na magaling magsalita at matulungin, hindi siya gaanong interesado. Natigilan si Tobias, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging lubhang hindi mapakali. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Christine. Itinuring niya ang kanyang sarili na marangal, gwapo, at kaakit-akit. Bukod pa rito, hinangaan lang siya ng ilang babae mula sa mayayamang pamilya. Sa mga sitwasyong ito, nagustuhan lang niya si Christine ngunit tinanggihan nito. Tinanggihan ni Christine si Tobias sa parehong paraan tulad ng pagtanggi niya sa ibang mga lalaki. Ang kanyang reaksyon ay talagang nasakta ng pagmamataas ni Tobias, na palaging mapagmataas. Tingnan, ito ang nakukuha niya sa hindi paniniwala sa aming mga salita. Taos-puso kaming gustong makipagsayaw sa kanya pero ayaw niya. Nakakahiya. Kalimutan mo na, maghanap tayo ng ibang makakasayaw. Pagkasabi nun, bumantong hininga ang mga babae at umalis. Kumilos si Tobias na parang hindi niya narinig ang sinabi ng mga babae ng mayayamang pamilya, at hindi nagtagal ay nabawi niya ang kanyang katahimikan. Bilang young master ng isang nangungunang pamilya, naging matalino si Tobias para itago ang kanyang emosyon. "Christine, dahil ayaw mong sumayaw, bakit hindi tayo uminom?" Kinuha ni Tobias ang 2 baso ng champagne mula sa mesa na abot kamay niya. Inabot niya ang isang baso kay Christine. Naiinis si Christine sa pangungulit ni Tobias, ngunit sinubukan niyang magmukhang kalmado at sinabing, "Salamat sa iyo, Mr. Weston. Pero wala ako sa mood uminom ngayong gabi." Pagkatapos nun, tumalikod na si Christine at umalis. Wala talaga siyang balak na kausapin si Tobias. Tumingin si Christine sa paligid para sa isang tao sa karamihan at nagtaka. Hindi ko ba siya nakikita? Ang taong hinahanap niya ay si Jeric. Bagamat pekeng boyfriend lang ni